Una sa ating balita, isang senator kakasuhan ng obstruction of justice. Sino kaya ito? Pangalawa sa ating balita, Senator Bato nahanap na nga ba? At tinanggalan pa ng mga firearms license? At huli sa ating balita, bakit nga ba nag-walk out ang minority? Ano ang tamang paliwanag dito? At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Nagsimula ang panibagong tensyon matapos kumpirmahin ng mga awtoridad na tuloy na ang mas malawak na operasyon para hanapin at maipatupad ang arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay ito ng warrant mula sa International Criminal Court na nakasentro sa aligasyon ng crimes against humanity na may koneksyon sa drug war noong nakaraang administrasyon. Ayon sa mga ulat, matagal nang wala sa public view si De La Rosa bago siya muling lumitaw sa Senado noong May 11, 2026. Pero muli rin siyang nawala matapos ang mga pangyayari sa Senado noong madaling araw ng May 14, 2026. Noong May 27, 2026, sabay-sabay na kumilos ang mga tracker team mula sa CIDG, NBI, PNP Intelligence Group, NCRPO at Police Regional Office 3. Ayon sa GMA News, isinagawa ang mga operasyon sa ilang lugar sa Parañaque, Bulacan at Pampanga para hanapin si De La Rosa at ipatupad ang arrest warrant laban sa kanya. Sinabi ng CIDG na ang operasyon ay nakabatay sa direktiba ng DOJ, DILG at PNP Chief at layunin nitong maipatupad ang warrant ng walang kinikilingan at walang espesyal na pagtrato. Habang nagpapatuloy ang paghahanap, isa sa mga pinuntahan ng NBI at CIDG ang isang bahay sa Diamond Subdivision sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ayon sa ulat ng Inquirer, ang bahay ay iniuugnay kay Lakay Carino na sinasabing tiyuhin ni Senator Robin Padilla sa panig ng kanyang ina. Paliwanag ni Barangay Chairman Joseph Ponce, may impormasyon umano ang mga investigador na posibleng matapos umalis si De La Rosa sa Senado. Lumipat siya sa pick-up truck na konektado kay Carino, kaya pinasok ng mga otoridad ang bahay para beripikahin kung naroon ang senador. Ngunit bigo ang operasyon sa Pampanga. Hindi nakita si De La Rosa sa bahay at ayon pa kay Ponce, wala rin doon ang pick-up truck na hinahanap ng mga otoridad. Sinabi rin niya na noong nakaraang linggo pa raw may mga CIDG personnel na nagtatanong tungkol kay Carino sa Homeowners Association. Dahil dito, sinabi umano ni Carino na babalik muna siya sa Manila. Sa puntong iyon, malinaw na hindi nakuha ng NBI at CIDG ang hinahanap nilang target sa Pampanga, pero ipinakita ng operasyon na lumalawak na ang saklaw ng paghahanap kay De La Rosa. Kasabay ng manhunt, lumabas din ang isa pang mabigat na hakbang laban kay De La Rosa. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na binawi na ng Philippine National Police ang firearms licenses ng senador. Ayon sa DILG, nasa 117 firearms ang nakarehistro kay De La Rosa, habang ayon naman sa NBI, umaabot sa 180 ng bilang. Sa ulat ng Philstar, nakasaad na ang revocation order ay nilagdaan noong May 26, 2026 at ang hawak ni De La Rosa ay Type 5 firearms license. Ibig sabihin, hindi lang simpleng paghahanap ang nangyayari. Habang hinahabol ng CIDG at NBI ang posibleng kinaroroonan ni De La Rosa, tinanggalan na rin siya ng legal na karapatan na magmay-ari at humawak ng mga baril sa ilalim ng kanyang firearms license. Sa ganitong sitwasyon, mas lumalalim ang pressure sa senador dahil bukod sa arrest warrant, may kasunod ng administrative action mula sa PINP Firearms and Explosives Office. Sa mga sumunod na oras, nanatiling tahimik at hindi malinaw kung nasaan si De La Rosa. Ayon sa mga otoridad, patuloy ang operasyon at paiigtingin pa ang paghahanap sa kanya. Para sa CIDG at NBI, ang bawat lugar na may koneksyon sa kanyang pag-alis sa Senado ay kailangang tingnan. Para naman sa kampo ni Padilla, hinihintay pa ang kanilang pahayag sa mga aligasyong may koneksyon ang kanilang kamag-anak sa posibleng paggalaw ni De La Rosa matapos itong mawala sa Senate premises. Sa puntong ito, tatlong bagay ang sabay-sabay na umiikot sa kaso. Una, ang arrest warrant na nais ipatupad ng mga otoridad. Pangalawa, ang mga operasyon sa Parañaque, Bulacan at Pampanga.
At pangatlo, ang pagbawi sa firearms licenses ni De La Rosa. Hindi pa natatapos ang paghahanap pero malinaw na mas seryoso na ang galaw ng gobyerno. Mula sa Senado hanggang Pampanga, unti-unting binubuo ng mga otoridad ang trail na maaaring magturo kung saan talaga nagtago si Senator Bato De La Rosa. Nagsimula ang tensyon sa Senado nang talakayin ang panukalang pagbabago sa Senate rules para payagan ang electronic participation at online voting. Para sa majority, dapat na itong pagbotohan dahil malinaw naman daw ang rules. Pero para sa minority, hindi ito simpleng rule change. Gusto muna nilang malaman kung bakit minamadali, sino ang makikinabang at kung tama ba ang prosesong dinaanan nito. Ayon kay Senator Kiko Pangilinan, ang motion tungkol sa online voting ay na-refer na sa Committee on Rules. Ibig sabihin, dapat muna itong dumaan sa committee hearing, deliberation, recommendation at report bago ibalik sa plenaryo. Pero ang problema, hindi pa raw buo ang Committee on Rules dahil wala pang kumpletong members mula sa minority. Kaya, nang biglang ibalik sa plenaryo ang motion at gustong agad pagbotohan, doon na sila tumutol. Ayon kay Senator Kiko, dapat dumaan muna ito sa Committee on Rules. Hindi pa nga raw buo ang committee pero bigla na lang ibinalik sa plenaryo. Habang nagpapatuloy ang session, gusto pa sanang magsalita at magtanong ng ilang senador mula sa minority. Gusto nilang malinawan kung bakit kailangang baguhin ang rules ngayon, lalo na't ang kasalukuyang online participation ay karaniwang pinapayagan lang kapag may force majeure, calamity o sitwasyon tulad ng COVID pandemic. Pero imbes na mabigyan sila ng mahabang debate, itinulak na ng majority ang divide the house o ang botohan. Ayon kay Senator Kiko, gusto nilang magtanong at malaman kung bakit kailangang baguhin ang rules. Pero hindi na raw sila pinakinggan dahil agad nang itinulak ang divide the house. Dito, lalong uminit ang usapan. Lumitaw rin ang tanong kung may kinalaman ba ang online voting sa mga senador na hindi makadalo physically, lalo na sa gitna ng mga isyung legal na kinakaharap ng ilang lehislador. Para sa minority, hindi nila sinasabing iyon agad ang tunay na dahilan. Pero dahil sa timing ng motion, valid daw na itanong kung sino ang posibleng makinabang dito. Sa panig naman ng majority, iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na may kanya-kanyang interpretation ang bawat panig. Kung hindi sang-ayon ang minority, pwede raw itong dalhin sa korte. Pero sa loob ng Senado, para sa kanya, ang paraan para maresolba ang disagreement ay botohan. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, may sariling opinyon ang bawat panig at nirerespeto nila iyon. Pero para maresolba ang usapin, dapat daw itong daanin sa botohan. Kung tingin ng kabilang panig ay may nilabag na rules, maaari raw silang pumunta sa korte. Pero para sa minority, hindi sapat ang simpleng botohan kung ang mismong proseso ng pagdadala sa botohan ang kinukwestiyon. Kaya nang pakiramdam nila ay hindi na sila pinapakinggan at pinuputol na ang debate. Nagdesisyon silang mag-walkout bilang protesta. Ayon kay Senator Kiko, nang hindi na raw sila pinapakinggan at hindi na nabigyan ng pagkakataong ipaliwanag kung bakit sa tingin nila ay nilalabag ang rules, doon na sila nagdesisyon na mag-walkout. Sa huli, ang walkout ng minority ay hindi lang dahil ayaw nila sa online voting. Ang pangunahing dahilan nila ay ang proseso. Para sa kanila, minadali ang amendment, hindi dumaan sa tamang committee deliberation. At posibleng may partikular na taong makikinabang. Para naman sa majority, botohan ang tamang sagot sa disagreement. Kaya ang tanong na naiwan, modernization ba ito ng Senate rules o mabilisang hakbang na may pinoprotektahang interes? Hanggang hindi malinaw ang sagot, mananatiling mainit ang usapin sa Senado. Noong May 27, 2026, panibagong malaking development ang lumabas sa kontrobersiyang kinasasangkutan ni na Senator Robin Padilla at Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG, naghahanda na silang magsampa ng reklamong obstruction of justice labang kay Senator Padilla at sa ilan pang individual dahil sa umano'y pagtulong kay De La Rosa na makaalis sa Senate premises noong madaling araw ng May 14, 2026. Sa pahayag ng CIDG, hindi raw simpleng nakisabay lang si De La Rosa sa sasakyan ni Padilla. Ayon sa kanilang investigasyon, ang nangyari raw ay isang planadong galaw para makaiwas sa detection habang papaalis ng Senado si De La Rosa.
mas lalo pang lumalim ang issue nang sabihin ng CIDG na may isa pang sasakyan na sumusunod sa kotse ni Padilla na umano'y nagsilbing security escort at backup vehicle habang isinasagawa ang pag-alis. Dito nagsimulang maging mas seryoso ang kaso para sa CIDG kung may taong tumulong para pigilan ang pag-aresto o tumulong para makaiwas ang isang akusado sa proseso ng batas, maaari itong pumasok sa ilalim ng Presidential Decree No. 1829 o ang batas laban sa obstruction of justice. Ayon sa ahensya, ang sinumang aktibong humahadlang sa pag-aresto o tumutulong sa pag-iwas sa prosecution ay nakakasira sa justice system at public order. Ang reklamong ito ay ihahain umano ng CIDG sa National Prosecution Service ng Department of Justice. Ibig sabihin, dadaan muna ito sa proseso ng pagsusuri kung may sapat bang basihan para sampahan ng kaso sa korte si Padilla at ang iba pang pinangalanan sa investigasyon. Naging sentro ng kontrobersya si Padilla matapos makita sa CCTV na magkasamang umalis ng Senado sina Padilla at De La Rosa noong May 14. Nangyari ito ilang oras matapos magkaroon ng putukan sa loob ng Senate Building noong May 13 habang naka-lockdown ang gusali at nasa protective custody ng Senado si De La Rosa. Nauna rito, nagpakita si De La Rosa sa Senado noong May 11 matapos ang ilang buwang hindi pagdalo sa sesyon. Sa araw ding iyon, bumoto siya sa leadership change kung saan napalitan si Senator Tito Soto bilang Senate President at naihalal naman si Senator Alan Peter Cayetano. Kasabay nito, lumutang ang balitang tinangka umano ng mga ahente ng National Bureau of Investigation na isilbi ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay De La Rosa. Pero hindi ito natuloy dahil inilagay siya sa custody ng Senado. Matapos ang mga pangyayaring ito, sinabi ni Padilla noong May 22 na hindi niya tinulungan si De La Rosa na tumakas. Ayon sa kanya, nakisabay lamang si De La Rosa sa kanyang sasakyan at nagpababa sa Makati. Iginiit din ng mga kaalyado ni De La Rosa na wala raw valid arrest warrant laban sa senador. Habang sinabi naman ni Senate President Cayetano na kusang umalis si De La Rosa sa Senado at hindi ito dapat tawaging pagtakas. Pero para sa CIDG, iba ang lumabas sa kanilang investigasyon. Ayon sa kanila, ang pag-alis ni De La Rosa ay hindi ordinaryong pagsakay lamang sa kotse ng kapwa senador, kundi isang coordinated at pre-planned logistical maneuver. Dahil dito, naghahanda na ngayon ang CIDG na dalhin sa DOJ ang reklamong obstruction of justice laban kay Padilla at sa iba pang posibleng sangkot. Sa gitna ng issue, nagpost naman si Padilla sa Facebook ng mensaheng panrelihiyon kaugnay ng Eid al-Adha. Nagpasalamat siya kay Allah at binanggit ang tungkol sa pananampalataya, pagtitiis at mga pagsubok. Hindi direktang sinagot ng post ang detalye ng reklamong inihahanda ng CIDG. Pero lumabas ito kasabay ng balitang maaari siyang kasuhan. Ngayon, ang malaking tanong, magiging sapat ba ang ebidensya ng CIDG para ituloy ang kaso laban kay Robin Padilla? O mananatili ba ang depensa ng kampo ni Padilla na walang pagtakas na nangyari at simpleng pagsabay lang ito sa sasakyan? Sa puntong ito, papasok na sa mas formal na proseso ang kontrobersya at ang DOJ na ang susunod na titingin kung may dahilan para umusad ang reklamong ito sa korte. For some time now, we never did touch this topic because the investigation is ongoing. Even prior ng last na press conference namin. But because we have already based our findings sa facts na nakuha ng investigators namin on the ground. That's why we were able to obtain the CCTV footages ng pag-alis ni Senator Bato de la Rosa together with Senator Robin Padilla and a female security officer who is a female security officer. Kitang-kita naman po doon sa ano. We have already identified and we've sent the subpoenas already. Then backtracking that we have conducted,
it was seen sa CCTV footage that we have gathered that when the Senator Bato de la Rosa and company left the Senate premises, it was not a mere hitch ride. A backup vehicle was waiting outside of the Senate premises. It is a pick-up. We have identified yung mga the owner and the driver of that supposed vehicle. And the investigation is ongoing. There are other details, ma'am, that I cannot reveal right now because there are other people, personalities who are involved, and we will be continuing the investigation. We will be updating you as soon as our evidences are already collected. What I can only say is that we will be referring the case for evaluation by the Department of Justice for obstruction of justice. Sabi niyo na-identify niyo na po. Pwede bang malaman kung ito ay police officer or ano pong pwede mapagkakan na Description? description. You can see her doon sa CCTV footage nung habang I think even the press that assigned in the Senate usually sees her na kasama, and she's the one na may nakasuot ng bulletproof vest doon. What siya, sir? She was a former AAP personnel, and yeah, but you know, the AAP hindi ko but yung background niya lang, we are asking about the background, and foreign service officer po siya dati sa from the AFP. Ang employment niya, pumunta po sa Department of Foreign Affairs as a foreign service officer. Later on, naging security officer and staff ni Senator Robin Padilla. Sir, yung tungkol naman po dun sa backup car, ilan po ang laman at identify niyo na rin ba? Yung bang backup car na sinasabi po ay present? Yes, the backup car is a pickup vehicle. The number of occupants is operationally I cannot reveal. But all throughout ng pag-traverse nila papunta doon sa mga destination, backup po ito. Bukod kay Senator Robin Padilla, ilan pa ang inirekomenda nyo sa bahan ng construction? More or less mga 6. Kasama si Senator Yes. Padilla. Okay. Thank you, sir. Including the owner of the vehicle.